What's up mga ka-Wildy Boy? Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy, isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag kang magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe, then share mga video ko sa YT. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy Boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy Boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy Boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy Boy. That's my name. So yun mga Wildy Boy, I hope meron kayo natutunan sa pinakita kong pamamaraan sa paghahasa ng kutsilyo ha. Take note ha, ito ay magagamitin nyo just in case lang kayo ay nangangarap makapagtrabaho abroad. Pero dapat nyo rin tandaan, paalala lang ha, kung kayo ay nasa line, hindi nyo ito magagamit basta-basta katulad ng pinakita ko na kinakailangan nyo gumamit ng basahan para maging stable. Ang mangyayari nyan, once na nasa line kayo ha, ito, mabilis nyo lang itong magagamit. Kumbaga segundo lang talaga, siguro mga 5 seconds kung kayo ay maghahasa. Kasi nga wala kayong time para gawin yan, wala kayong oras or extra time para maghasa. Mabilisan lang, kinakailangan yung gamitin yung inyong timing lagi. Like kung sinasabi sa inyo, once nasa line kayo, ready kayo lagi bago dumating yung isang pyesa. Just in case mapurulan kayo, alam niyo kung paano nyo re-remedyohan yan. Kumbaga sa mekaniko, kaya nyong i-troubleshoot kahit anumang mga problema ang dumating. So ganoon lamang kinakailangan yung isipin na ang trabaho dapat kinakailangan magampanan. Hindi nyo dapat pairalin ang reklamo na sasabihin nyo mabilis, mabigat, ang tigas ng karne. So dapat i-overcome nyo lahat. Ganoon lamang mga kabayan panatilihin ninyo ang kakayahan ng isang butcher. Siyempre, hindi lang skill ang mahalaga. Of course, yung safety. Dapat lagi rin naka-sink in sa isip nyo yan. Dahil hindi lang skill ang pinagbabasihan dito. Dapat yung kakayahan mo na i-maintain ang sarili mo na makaiwas sa mga
injuries. Sa mga nangangarap makapagtrabaho abroad bilang isang industrial butcher, mapa Canada, Australia, New Zealand, UK, dapat alam niyo kung ano yung mga skills ng butcher na dapat niyong taglayin. Kung paano maghasa ng kutsilyo gamit ang sharpening stone, pag-maintain ng talim gamit ang honing steel or rough steel. At tandaan nyo rin ito mga kabayan na sa bawat bansa na pupuntahan ninyo, magkakaiba yan. May mga bansa or may mga meat plant na hindi sila nagre-require ng ganito. Hindi nila, bihira nila magamit ng ganito. Yung iba gumagamit talaga ng mga machine. Yung iba pa nga, bumibili talaga sila ng panghasa talaga na equipment para gamitin nila sa trabaho nila. Well, sa amin, dito sa Cargill, meron kaming tinatawag na knife room. Meron kami talagang tagahasa dyan na kung makikita nyo sa aking FB, pinakita ko sa inyo kung sino yung tagahasa sa day shift. Well, nasa sa amin yan kung gusto namin ipahasa. Pero sa akin, hindi ko talaga pinapahasa kasi nga lumiliit yung kutsilyo. And para sa akin, kontento na ako sa aking pamamaraan sa magitan ng paghahasa ng sharpening stone. Ang advantage nun, matagal ang pagliit ng kutsilyo. Kumaga yung edge ng kutsilyo na may-maintain ko yan kumpara sa laging isinusubo sa machine. Pero it's up to you pa rin naman kung gusto nyo magpahasa sa knife room. And aside from that, yung mga nakasanayan ninyong paghahasa sa mga pinasukan ninyong establishment like sa supermarkets or sa mga meat plants or kahit saan mga establishments yan, tandaan nyo mabuti malaking adjustment ang mangyayari once na sa isang industrial meat plant na kayo. Kagaya ng sa amin sa Cargill. Kaya dapat ngayon pa lang alam nyo na kapag nagtrabaho kayo sa isang industrial meat plant, dapat lagi nyong mamimaintain ng talim. Dapat alam niyo kung paano kayo magpatalim ng kutsilyo. Dahil mabilis ang line at kaya niyong remedyohan just in case lang mapurulan kayo. So ganun lang mga kabayan iba ang trabaho sa abroad compared sa Pilipinas. Kung may nagsasabi na mas mahirap sa Pilipinas, well, dapat nilang suportahan yan ng kanilang mga konkretong ebidensya. Well, dito talagang libo-libo ang kakatayin sa isang araw. Iba pa yung umaga, iba yung gabi. So ganun lamang, iba rin ang production ng baboy at baka dito. Iba rin yung manok, iba rin yung mga tupa. Magkakaiba yan mga kabayan hindi nangangahulugan na kumatay siya ng 10,000 hogs. Sa amin ay 2,500 cattle, mas lamang sila. Hindi mo yan pwedeng pagbasihan sa quantity. Ang pinagbabasihan dyan, kung paano mo pinroseso yung isang particular na animal. Ganun yun mga kabayan Hindi nangangahulugan na 15,000 yung kinatay nila, mas mahirap yung trabaho nila. At compared sa amin na 2.5, ganun ang realidad mga liboya. Dahil dito, ang tawag sa pagkatrabaho mo, processing. So, pinaproseso ang animal, simula sa buhay pa siya, hanggang sa may package siya. So, ganun. Hindi basihan dito yung dami. Okay? Ang basihan dito, kung paano mo tinatrabaho yan na dumadaan sa'yo. Ang pyesa ba, buong baka ba yan? Or parte ng baka? So, ganun lamang. Sa lahat ng mga gusto makapagtrabaho dito sa amin sa Cargill Hay River, palagi lamang kayo manood ng aking mga videos. At syempre, antabayanan niyo rin yung mga post ko sa aking FB. Lagi ako nag-update dyan about deployment, hindi lang sa amin sa Cargill. Ganun rin naman kung may mga job opportunities sa iba't ibang panig ng mundo. As always, consistency, patience, and a positive mindset. Samahan yung diligence, tiwala sa sarili, tiwala sa may kapal, at tiwala sa proseso. Ingat kayo palagi din sa Pilipinas. Leave a comment kung meron kayong mga tanungan. At pakishare na rin ng video na to para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. Siyempre, don't forget to give a thumbs up kung sakasakaling nakatulong sa inyo ang video na ito. Keep safe always mga ka-Wildy Boy. God bless. See you in my next video.